A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging tagapaglikha ng buong sanlibutan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. At sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga sarili at gawa. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw? Walang makapaggagabay sa Kanya maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ng Allah. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang huling sugo, propeta ng Allah. Naway ang kapayapaan ng Allah ay mapasa Kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga propetang nauna pa sa Kanya at sa Kanyang mga pamilya, sa Kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga jin at tao na tumatahak at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, ako ay sa muli nagpapasalamat sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay pinagkalooban ng pagkakataon muli upang tayo ay magkakasama-sama, mag-uusap at mapag-aralan ang mga mahahalagang bagay tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kababayan at mga kaibigan, higit lalo sa aking mga mahal sa buhay, labis akong nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa hapong ito ay ako nakabalik muli mula sa Apari at ngayon ay nandito sa inyo upang mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Ngunit bago po natin ipagpapatuloy, hayaan niyo muna itong babatiin ko po kayo ng pagbati ng mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naway ang kapayapaan at habag ng ating tagapaglikha ay mapapasa ating ngayong hapong ito. Mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, lagi ko pong pinapaalaala sa ating lahat na ang buhay na ito, buhay sa mundo, ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda, at pagiging alipin ng ating tagapaglikha. Napakahalaga po na maunawaan natin ang mga bagay na ito ang magiging daan upang ang ating kaluluwa ay magkaroon ng katahimikan sa kanyang paghihimlay doon sa kabilang buhay. Tandaan po natin, mga kaibigan, mga kababayan, ang ating buhay sa mundong ito ay buhay ng pagsubok sa kadahilanan na tayo ay pinagkalooban ng ating tagapaglikha ng espesyal na bagay na ito ang naging dahilan upang Kanya namang likhain ang araw ng paghuhukom
at ang impyerno at paraiso. Ito ang plano ng ating tagapaglikha. Binigyan niya tayo ng kakayahan upang pumili anuman ang ating naisin. Ngunit siya'y nagpadala ng mga batas upang tayo ay subukin kung paano tayo sumunod. Nagpadala siya ng mga revelasyon at nagpadala din siya ng mga propeta at mensahero upang igabay ang tao na pinakamamahal niya sa lahat ng kanyang mga nilikha upang ito ay makamtan ng tao ang buhay na walang hanggan. Sa hapon na ito, ang atin pong pag-uusapan at bigyan ng mahigit sa ating pag-iisip. Bakit nga ba Islam? Kadalasan sinasabi ng mga tao, basta't gumawa ka lamang ng mabuti, ay ligtas ka na. Iba naman sinasabi nila, maniwala ka lamang na si Jesus, na anak ni Maria, na ipako sa krus at namatay, ligtas ka na. Itong mga bagay na ito, mga kaibigan, mga kababayan, kailangan po talaga natin malaman kung gaano po katotoo ito na maaari nating paniniwalaan, panghahawakan sa araw-araw na ating pamumuhay sa mundong ito. Dahil ang isang katanungan, bakit pa tayo nilikha ng Diyos? Upang sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Ito ang kadahilanan kung bakit niya tayo nilikha. Now, sa paglikha sa atin bilang tao, mayroon tayong tinatawag na buhay na physical at buhay na spiritual. So, ang buhay nating physical, ito ang sinusubok ng ating tagapaglikha dahil ang buhay na espiritual, ito ang magiging bunga ng pagsubok at pagligtas ng ating physical na katawan sa mga pagsubok ng ating tagapaglikha. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, kailangan natin unang-una malalaman kung ano ang mga kondisyon para ang isang tao ay maililigtas niya ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Napakahalaga po ito mga kaibigan, mga kababayan at mga mahal ko sa buhay. Mahalaga na malaman natin ang mga bagay-bagay na kailanganin upang panghawakan po natin sa ating araw-araw na ginagawa sa buhay ng pagsubok sa mundong ito. Number 1 na kondisyon ay tamang pananampalataya. Ito po ang napakahalaga dahil ang ating tagapaglikha, kung atin pong susuriin ang ating mga kapahayagan, iisa lamang po ang kanyang nais na ang tao na kanyang binigyan ng sapat na katalinuhan ay kanyang makakasama sa buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay. Nilikha ng ating tagapaglikha ang buong sanlibutan. Ngunit ito ay nahahati. Ang unang kalahati ay ang temporary na pamumuhay natin sa mundong ito na ating ginagalawan. Ang kalahati ng nilikha ng Diyos ay ang permanenteng buhay after ng buhay na ito. So nangangahulugan, ang buhay na physical, kailangan po na matutunan niya ang mga bagay-bagay kung paano niya maipasok ang sarili niya doon sa permanenteng buhay
na yun ang buhay na walang hanggan. So ang number 1 na kailangan po natin ay tamang pananampalataya. So sa Islam po, ang sinasabi ng ating tagapaglikha sa banal na Quran, maliwanag po na sinasabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. So, ang sabi po niya na ang ibig sabihin po nito, sa araw na ito ay ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at itinakda ko ang Islam bilang inyong relihiyon. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, napakaliwanag po kung bakit sa ating paghahanda ay kailangan po nating pangahawakan ang relihiyon ng ating tagapaglikha, ang Islam. Ano ba ang Islam? Ito po ay isang Arabic na kataga na ang pakahulugan po nito ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha at ang pag-iwas sa mga pinagbabawal ng ating tagapaglikha. So ito po ay maliwanag na kailangan nating sumunod, sumuko at tumatalima sa lahat ng mga ipinag-uutos ng ating tagapaglikha ayon sa kanyang kapahayagan at ayon po sa katuruan ng lahat ng mga propeta. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ang tamang pananampalataya ay napakahalaga po. No? Kailangan po natin suriin. Ang sabi ng iba, paano nyo mapapatunayan na Islam ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha? So mga kaibigan, mga kababayan, anuman ang iyong pananampalataya, suriin po ninyo sa inyong revelasyon o kapahayagan. Hindi po ninyo mababasa ang katagang Islam dahil ito po ay Arabic na kataga. So nangangahulugan, tignan po natin kung ano ang ibig sabihin ng katagang Islam. Pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. At may literal ito na napakahulugan, kapayapaan. Kaya nakikita po ninyo kapag ang mga Muslim ay nagkasama-sama at nagkakasalubungan, ang una nilang pagbati, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naway ang kapayapaan ng ating tagapaglikha ay mapasa inyo. So ang sagot ng kapatid niyang Muslim, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naway ang kapayapaan ng ating tagapaglikha ay mapa sa inyo rin. So ito ang mahalaga na kailangan po nating unawain. Sa iba, pag nakarinig po sila ng Islam, iba po ang kanilang nasa isip. Ito ang relihiyon ng mga Muslim. Sino ang mga Muslim? Lahat po ng kanilang sinasabi ay mga negatibo tungkol sa mga Muslim. Ngunit mga kaibigan, mga kababayan, ang katagang Muslim ay katagang Arabic na ang pakahulugan po nito ay mga nilikha na tunay na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng tagapaglikha. So kailangan po talaga natin mapag-aralan, no? Sa inyong revelasyon or kapahayagan, hindi po ninyo mababasa ang katagang Islam, Muslim, dahil ito po ay Arabic na kataga. Tingnan po ninyo ang inyong kapahayagan, nandiyan po ang kautusan ng ating tagapaglikha. Sumunod, sumuko at tumalima kayo sa kautusan ng inyong Diyos. Ibig sabihin, Islam po sa Arabic. Kaya maliwanag po mga kaibigan, mga kababayan, kailangan lamang natin unawain ang mga terminolohiya na sinasabi ng mga Muslim na nagpapalaganap ng katuruang Islam. Nakikita po ninyo ang mga kapatirang mga Muslim
na talagang nagsisumikap upang maiparating sa inyo ang kapahayagan ng Islam dahil mahal na mahal po nila kayo. Kahit na sinasabi ninyo na ang mga Muslim ay masasama, sinisikap pa rin po namin na maiparating sa inyo ang tamang mga katuruan. Alamin po ninyo ang relihiyong Islam. Huwag po ninyong husgahan ayon sa inyong pagkakaunawa, ayon sa nakikita ninyo sa mga tao na sinasabi nila ang sarili nila ay Muslim. Tandaan po ninyo mga kaibigan, mga mahal ko sa buhay. Ang Islam po, ito ay ang batas ng ating tagapaglikha. Ano man ang itinuturo ng mga propeta at mensahero, ito po ang kailangan nating sundin, magiging masunurin at tumalima tayo sa mga kautusan na yaon. Ibig sabihin, yan po ang kaligtasan natin sa araw ng paghuhukom. Tamang pananampalataya, yan po ang ating unang-unang iwasto sa ating buhay, na ito ang buhay ng pagsubok. Okay? So, sa pagsubok, ito ang dapat natin ipapasa. No? Dahil sa pagsubok, kasama po ito sa ating mga paghahanda. Ulitin ko po, ang buhay sa mundong ito ay buhay lamang ng pagsubok at paghahanda. At paano natin makamtan ang buhay na walang hanggan ay ang pagiging alipin ng ating tagapaglikha. Maging masunurin tayo sa kanyang mga batas ayon sa itinuturo ng ating mga propita at mensahero. Ang pangalawa po na kailangan natin upang makamtan ang kaligtasan sa araw ng paghukom ay ang mabuting gawa. Kailangan po natin pagsagawa ng mga mabuting gawa ayon po sa katuruan ng ating mga propita at mensahero. Ano ba ang mga mabubuting gawa? Simple lamang po. Katulad halimbawa ngayon, kung ang Biblia o ang banal na Quran ay sinasabi bawal kumain ng karne ng baboy. Padalas sinasabi ng karamihan dahil ang baboy ay nilikha ng Diyos. Pwede siyang kainin dahil nilikha ito pang masarap. Ito po ang mga gawain na kasuklam-suklam sa ating tagapaglikha sa kadahilanan na sinabi niya, huwag kumain ng karne ng baboy ni paghipo sa kanyang balat dahil ito ay marumi para sa inyo. Ito ang mga gawain na sinasabi natin na hindi mabuti dahil hindi natin sinusunod kung ano ang ipinagbabawal. No? Katulad halimbawa sa alak. Anuman at sinuman ang nagtanim ng grapes, ubas, na ang intention ay gawing itong alak, lahat po ng gumagawa niyan, mula sa may-ari ng lupa, mula sa nag-aararo, mula sa naglilinis, nagtanim, at nag-alaga, at nag-ani ng mga ubas upang madala ito sa factory upang magawa na alak, lahat po sila ay parurusahan ng ating tagapaglikha. So yan ang ehemplo ng mga mabuting gawa na kailangan nating tignan kung ito ay naaayon sa batas ng ating tagapaglikha. No, hindi natin sasabihin dahil tumulong tayo sa ating kapwa, yan ay mabuting gawa. Okay? Okay, ang pagbibigay po kasi, kailangan po natin din tignan, no? Mayroong mga batas, no? Ang isang mayaman
Kailangan niyang isipin na ang kanyang yaman ay ipinagkatiwala lamang sa kanya. Nangangahulugan na lahat ng mga mahihirap sa kanyang nasasakupan ay kailangan po niyang tulungan, arugain. So, ibig sabihin, hindi po nangangahulugan na kapag ikaw ay nagbigay, okay na yon, mabuting gawa na yon. Hindi po. Ang mabuting gawa, kailangan po na ayon po ito sa batas ng Diyos at ayon sa mga ginagawa o itinuturo ng ating mga propita at mensahero ng ating tagapaglikha. At ang pangatlo po na pangangailangan po natin upang makamtan natin ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom ay ang pagiging totoo, truthfulness. Lahat po na kailangan po nating sabihin na ito ay tama kahit ito po ay laban sa ating sarili o makakasakit sa ating sarili, kailangan po nating sasabihin kung ano ang katotohanan. Dahil ang katotohanan siyang magliligtas sa atin. The truth will set us free. So, ito po ang kailangan po natin. No? Hindi nangangahulugan na kahit sa pagbibiro, dahil ito ay sabi mo, white lies, hindi po rin po masasabi na ikaw ay hindi nagkakasala. Kailangan po, sikapin natin na lahat ng lumalabas sa ating bibig at binibitawan ng ating dila ay naaayon sa tamang katuruan, no? Kasi ang pagiging mabuting tao ay nasa kanyang mga sinasabi na siya ay makatotohanan. Okay? At ang pang-apat po na kailangan po natin upang maililigtas natin ang ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom ay ang pagiging mapagpatawad, magiging patience, sabr sa Arabic. Kadalasan po ngayon, marami po sa ating mga kaibigan, mga kababayan, kahit na kapwa kong mga Muslim, dito po higit na mas marami ang bumabagsak. Makarinig lamang ng konti, agad-agad nang nag-aaway, nagsusuntukan, hanggat umaabot sa pagpapatayan. Kaya ito ang sinasabi natin. Kung ang tao ay dala niya at kanyang iisipin lagi ang sinasabi ng ating tagapaglikha, ay hindi niya gagawin ang mga bagay na ito. Kasi ang pinakamalakas sa paningin ng Allah ay yung kanyang napipigil ang kanyang galit. Hindi yung pinakamalakas na natutumban niya sa kanyang suntok ang kanyang kalaban. Hindi po yan. Mas higit na matibay ang kalooban ng isang tao kapag kanyang napipigil ang kanyang galit sa kanyang sarili. No? Tingnan po ninyo ang simpleng mga bagay na ito. Sa mag-asawa, kapag ang isa ay galit at sasabayan ng asawa din na galit, ito po ay sumisiklab, umaabot sa paghihiwalay, umaabot sa kung minsan ang mag-asawa ay nagpapatayan din. Ibig sabihin, ito po ang kailangan po natin, no? Na ang kaligtasan sa buhay na ito ay mayroong mga paraan. Kaya kailangan po talaga natin panghawakan ang Islam. Islam lamang po ang maliwanag na nagtuturo ng mga bagay na ito. Una, ang tamang katuruan. Pangalawa ay ang pagsagawa ng mabuting gawa. Ang pangatlo, ang pagsasabi lagi ng katotohanan. Ang pang-apat ay magiging mapagpasensya, maunawain, o talagang
mabait ka sa iyong kapwa. Dahil ang kabaitan ng isang tao ay kapag ang kanyang kapwa ay magiging maayos sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa. So, ibig sabihin, ito ang mga bagay na kailangan po natin sa ating paghahanap ng katotohanan. Ang pangalawa po nating isipin ay ang mga kriteriya ng tamang relihiyon. Okay? So, dito po ay kailangan po natin malaman na ang katuruan ay makatarungan at may katotohanan. Ito ang unang basihan ng tamang o tunay na relihiyon. Ang katuruan ay makatarungan at may katotohanan. Hindi po miracle, magic, or base sa kung ano-ano pang mga kadahilanan. Kailangan po na ang katuruan ay makatarungan at makatotohanan. Pangalawa, ang katuruan ay perfecto dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay perfecto, walang pagkakasalungat at kamalian, walang pagbabago at kasinungalingan. Ito po ang kriteriya o basihan ng tunay na relihiyon. Ang pangatlo, ang katuruan ay hindi base sa kababalaghan. No? Kailangan po makatotohanan at base sa ating mga kapahayagan o revelasyon ng ating tagapaglikha. Ang pang-apat ay ang katuruan ay hindi salungat sa mga batikang sayantipiko na ito ang nag-aaral ng ating kapaligiran ng buong mundo. No? Hindi magiging salungat sa kanilang mga pag-aaral. So, kailangan na ibabase natin ang ating tunay na relihiyon ayon sa mga sinasabi ng ating mga batikang sayantipiko. At ang panglima, ang tamang relihiyon ay hindi po ito gaya-gaya. No? Kaya ito po ang ating basihan. Ang pang-anim, ito ay nagtuturo ng kaisahan ng ating tagapaglikha. Na ang ating tagapaglikha ay tanging nag-iisa lamang. Siya lamang at wala ng iba. Yang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa ayon sa katuruan ng Islam, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ang sabi ng Allah sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo o Muhammad, ang Diyos, ang Allah ay tanging nag-iisa. Siya ang pinakadakila. Siya ay hindi ipinanganak at hindi siya nanganganak. At sa Kanya ay walang katulad. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, kailangan po na ang ating pinangahawakan na relihiyon ay ang nagtuturo ng kaisahan ng ating tagapaglikha. Wala pong may nauna sa Kanya, wala pong susunod at wala pong kapantay sa Kanya. Siya lamang at wala ng iba. Ang pangpito ay kailangan po sakop niya ang simula hanggang katapusan. Kaya nakikita po ninyo sa relihiyong Islam kung bakit talaga lahat ng mga Muslim na nagtuturo ng tamang pananampalataya, naghihikayat sa kaligtasan, ay talagang itinuturo ang ibig pakahulugan ng Islam. Sakop po niya ang simula at hanggang katapusan. Tingnan po ninyo, sa ating relihiyong Islam, pagsunod, pagsuko at pagtalima, ito po ay ating matutunghayan sa lahat ng mga kapahayagan. Nung inilagay si Adan at Iba sa paraiso, doon po nagsimula ang tao. Dahil ang unang tao ay nilikha ng ating tagapaglikha, sina Adan at Iba. Doon sila inilagay sa paraiso upang subukin
dahil paghahandaan nila ang buhay nila hanggang sila ay kuha ang kanilang kaligtasan. Sinabi ng Allah, ng Diyos na tagapaglikha, manahan kayo at kumain lahat ng inyong pangangailangan sa loob ng paraiso. Ngunit huwag kayong lumapit sa punong ipinagbabawal. Ibig sabihin po mga kaibigan, mga kababayan, kung sina Adan sa simula ng buhay ng tao ay sumunod, sumuko at tumalima sa kautusan ng ating dakilang tagapaglikha, hindi po sila bumagsak sa pagsubok ng ating tagapaglikha. Sa kadahilanan na sila ay tao, sila'y binigyan ng sapat na katalinuhan. Ngunit ang kanilang katalinuhan ay bumagsak sila doon sa tinatawag na bulong ng Satan. Batid natin na mayroong mga nilikha ang Diyos na mas higit na nauna sa atin. Ito ay ang mga jin. So si Satan ay siya ang namumuno sa mga jin. Kaya nung balak pa lamang ng Diyos na tagapaglikha, likhain ang tao, sila na ang umaayaw. No? At nung nilikha ng Diyos ang tao at tinuruan ng ating tagapaglikha ng lahat ng dapat niyang malalaman, inutos ng ating tagapaglikha na silang lahat ay yumuko kay Adan upang irespeto ang pagkakalikha sa kanya bilang tao. Ngunit sa pamumuno ni Iblis, ang namumuno sa mga jin, sila ay unang sumuway sa batas ng ating tagapaglikha. Kaya sila ang unang mga isinumpa ng ating tagapaglikha at sila rin ngayon ang namumuno sa impyernong apoy ng ating tagapaglikha. So nangangahulugan, tayo ay nilikha ng Diyos. Sina Adan at Eva ay nilikha ng Diyos upang subukin dahil sila ay tao, hindi po sila robot. At ang kanilang pagkakasala, ito ay kasalanan po nila. Hindi po namamana ang kasalanan. Kaya hindi po totoo na ang kasalanan ng magulang ay kasalanan ng anak. Tandaan po natin yan. Ang kasalanan ng isang tao ay kanyang kasalanan at pananagutan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, kailangan talagang ito'y pag-usapan dahil dito po nagkakasalungat ang pagkakaunawa ng mga tao. Sa mga pastor, mga kaparian at mga madre, inililigaw po nila ang tao. No? Gusto lamang nila na makuha ang damdamin ng tao at sinasabi nila, kumapit kayo sa dapat ninyong kapitan na ang Hesus na anak ni Maria ay namatay upang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Gaano katotoo ito? Ito po ang kailangan nating tuklasin kung gaano katotoo yan. Tignan po ninyo sa katuruan ng Islam. Kaya ako po ay pinipilit ko rin po na aralin po ninyong mabuti kung ano ang Islam. Sa katuruan po ng Islam, ang mga anghel ay nilikha niya mula sa liwanag. At ang mga anghel ay nilikha niya upang sumunod lamang sa kanyang ipinag-uutos. Hindi po sila pwedeng sumuway. Wala po silang tinatawag na free will. Tayo bilang mga tao, nilikha ng ating tagapaglikha na may katalinuhan, may free will. Ibig sabihin, pwede tayong sumunod, pwede tayong sumuway. Ngunit, sa kadahilanan na yan, na tayo ay pwedeng gumawa ng mabuti at masama, nilikha rin ng ating tagapaglikha ang araw ng paghuhukom at araw at ang impyerno at paraiso upang pananagutin ang tao sa kanyang mga gawain.
Kaya sa paglikha ng ating tagapaglikha ng mga anghel, ito po ang kailangan nating tignan. Nilikha ang mga anghel, marami po silang mga gawain. Ngunit, mayroon sa kanila ang inuutusan ng ating tagapaglikha na magbantay sa tao at isulat ang bawat gawain ng tao. Mabuti man o masama na kanyang gawain, ito ay nakasulat sa aklat ng gawa ng tao. Kaya sino man sa mga kaibigan ko at mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, tandaan po ninyo ito. Ang paniniwala ninyo na mayroong namatay at naipako upang kayo'y maligtas, walang katotohanan po yan. Sa kadahilanan na lahat tayo ay mamamatay, walang magbabato sa mundong ito. At sa ating kamatayan, pananagutan po natin ang bawat ginawa natin. Sa ating aklat ng gawa na ginagawa ng mga anghel, dito nakasalalay ang ating patutunguhan sa kabilang buhay. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ito po ang kailangan po nating panghawakan, paniniwalaan, na sa araw-araw na tayo ay nandito sa mundong ito, hawak ng mga anghel, 2 anghel ang ating kasama sa bawat paghinga natin sa ating buhay. Ibig sabihin, itong aklat ng gawa na gawa ng mga anghel, ito ang gagamitin ng ating tagapaglikha sa araw ng paghuhukom upang kaniyang ihuhukom sa ating lahat. Marami ang kabutihan na iyong nagawa, paraiso ka, ngunit kung mabigat ang gawain mong masama ayon sa aklat ng iyong gawa, paroroon ka sa apoy na walang hanggan. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, tignan nating mabuti kung ang ating pinangahawakan na pinanampalataya o pinaniniwalaan ay sakop niya ang simula at hanggang katapusan. Walang pagsunod, pagsuko at pagtalima hanggang sa araw ng paghuhukom, wala pong kaligtasan. Kaya nakita po natin, ang Islam ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima, nandun na sa paraiso, hanggang sa huling araw na tayo ay nandito sa mundong ito. Ibig sabihin, dapat nating sumunod, sumuko at tumalima sa mga batas na itinuturo sa atin ng ating mga propita at mensahero. Hindi po ang ating mga kaparian, mga pastor o kung sino mang namumuno sa atin. Kailangan po tiyakin natin na ito ay nagmula sa ating tagapaglikha. Ano man ang inyong pananampalataya, pare-pareho lamang yan na may batas ang Diyos. Iba-ibang lingwahe lamang, iba-iba ang ating pananampalataya, ngunit pare-pareho lamang po na yang lahat ng yan ay nagmula sa nag-iisang tagapaglikha at wala nang iba. At ang pangwalo po na basihan, ang ating pananampalataya ay dapat ito ang itinuturo ng lahat ng mga propita mula kina Adan, Noah, Abraham, David, propita Jesus, hanggang sa pinakahuling propita na si Propita Muhammad, mapasa kanila nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. So mga kaibigan, mga kababayan, ito ang kadahilanan kung bakit talagang dapat nating aralin, unawain, ano ba ang Islam. Napakasimple po, no? Kailangan lamang natin unawain. Hindi po dapat natin sabihin na wala namang Islam sa aming kapahayagan. Uulitin ko po. Ang translation ng Arabic word na Islam ay pagsunod, pagsuko at pagtalima. Sa English po, obedience, submission, and surrender.
Tingnan po ninyo yan. Sa lahat ng kapahayagan, nandiyan po yan. Lahat ng turo ng mga propeta sa lumang tipan o sa bagong tipan o anumang kapahayagan na hawak mo, lahat po ng inyong kapahayagan, ang itinuturo ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Anuman ang kanyang pangalan sa inyong kapahayagan, yan po ang tama na katuruan. Ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya, yan po ang kailangan nating dapat panghawakan sa ating araw-araw na pamumuhay sa mundong ito. Tandaan po ninyo mga kaibigan, mga kababayan, ang mundong ito ay mundo ng physical, temporary na buhay lamang. Nandito po ang pagsubok sa kadahilanan tayo bilang mga tao ay nabuo tayo sa isang damdamin na nandyan sa ating mga kalooban. Nandyan yung galit, yung pagsisilos, inggit, lahat na po ng mga negatibong aspito ay nasa sa atin. Kailangan po natin itong paglabanan dahil hindi po natin makakamtan at maipasok ang ating mga sarili hanggat hindi po natin ito magagampanan ang pagiging mabuting tao sa ating pamumuhay sa mundong ito. Gaano ka man kayaman, gaano ka man kamahirap, pareho lamang po yan. Ito ay parehong pagsubok lamang. Hindi nangangahulugan na kung ikaw ay mayaman, iyan ay pagmamahal sa iyo ng Diyos dahil binigay sa inyo ang lahat. No? Napakasarap ng buhay ng isang mayaman. Lahat ay nakakamtan niya. Lahat ng kasiyahan sa mundong ito. Ngunit, yan po ang kadahilanan kung bakit ang paraiso at ang impyerno ay nilikha ng Diyos. Mayaman ka man, kung hindi mo alam na unawaan ang paging mayaman mo, nakalimutan mo ang Diyos sa araw-araw dahil ikaw ay mayaman. Hindi mo naisip na ang yaman mo ay ipinagkatiwala lamang sa iyo. Ganon din ang iyong mga anak at ang mga tagasunod mo pa. Kaya ibig sabihin, bilang magulang, kapag sinimulan mo ang pagkaunawa, bakit ka mayaman, ang iyong mga anak ay susunod din. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng kaluluwa ng isang mayaman ay nasa kanyang paggalaw, pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Ibig sabihin mga kaibigan, tama yung sinasabi ng propeta Jesus. What doth a profit a man if he gains the whole world, but he loses the worth of his own soul? So, ibig sabihin, walang halaga ang lahat. Sarili mo man ang buong mundong kayamanan, ngunit ang iyong kaluluwa ay naligaw. Ibig sabihin, walang halaga yun. Kasi, impyerno lamang ang iyong patutunguhan. Ganon din sa isang mahirap, na hindi niya naunawaan ang pagiging mahirap niya. Lagi na lamang siyang nagsisisi sa Diyos na may likha sa kanya. Bakit pa siya nilikha? Bakit pa siya ganito? Bakit hindi siya naghanap buhay at naging mayaman? Okay? Ngunit kapag tinignan ng isang mahirap ang kanyang katayuan, siya ang higit na minahal ng Diyos sa kadahilanan, hindi siya gaanong binigyan ng mga pagsubok. Ang pagsubok lamang niya ay ang kanyang kahirapan. Paano niya ito malalagpasan? No? Sinabi lamang ng Diyos, nilikha ko ang daigdig na malawak. Ano man ang itatanim mo, ito ay mabubuhay at mamumunga at pwede mong kainin. Ibig sabihin sa isang mahirap, kung siya ay masipag lamang, hindi po siya mamamatay sa gutom. Ngunit sa kadahilanan na ang mga tao na mahirap ay walang ibang iniisip, ang inggit sa mga nakakataas sa kanila, diyan po sila bumabagsak sa pagsubok ng ating tagapaglikha. Kaya kailangan kapag ikaw ay mahirap,
ang iyong isipin, mahal ka ng Diyos dahil hindi ka niya binigyan ng sapat na halaga upang maipambili mo ng telebisyon, maipambili mo ng kung ano-anong mga gadgets, telephone, o katulad ngayon, ang makabagong social media sa ating mga cellphone. Pag nakuha ito ng bata, isang pindutan ka lang, alam na niya ang buong mundo. No? Nakita po ninyo yan? Pero kag mahirap ka, hindi ka makakabili ng cellphone, wala kang YouTube, wala ka kung ano-ano, ay ligtas ka sa mga malalaswang gawain, malalaswang panuurin. Ibig sabihin, ito ang kaligtasan mo sa araw ng paghuhukom. Hindi ka binigyan ng sapat na halaga upang pumunta sa lugar kung saan may mga nakahubad, mayroong mga gumagawa ng kalaswaan, hindi ka binigyan ng karapatan na pumunta doon dahil isa kang mahirap. Ibig sabihin, mahal ka ng iyong tagapaglikha. Kailangan lamang, mga kaibigan, mga kababayan, na naunawaan natin ang ating mga sarili. Maging kontento tayo kung ano ang mayroon sa atin. Huwag nating hangarin ang mga bagay na hindi po natin makakamtan sa pamamagitan ng inggit at paging gahaman. No? Marami po sa ating mga mayayaman na bigla pong nawawala ang kanilang yaman dahil ito ay nakakarma o kung ano pa mang mga kadahilanan. Ngunit tandaan po natin, gaano ka man kayaman, gaano ka makapangyarihan, darating at darating sa iyong buhay ang eksaktong oras, ang eksaktong minuto na ikaw ay aalis sa mundong ito. At sa inyong kamatayan, makikita po ninyo mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay. Gaano ka man kayaman, wala kang madadala sa iyong hukay. Pupunta ka sa iyong hukay, gaano man kaganda ng iyong kabaong, gaano man kaganda ang iyong damit na inilagay sa iyo, lahat ng yan ay mabubulok lamang. Ibig sabihin, sa iyong hukay, wala kang makakasama maliban sa dalawang bagay lamang. At itong dalawang bagay na ito ang masama at mabuti mong ginawa sa mundong ito. Ibig sabihin, mayaman ka man o mahirap, pareho lang ang iyong kasama sa iyong hukay. Ang mabuti at masama na ginawa mo sa mundong ito. Mga kaibigan, mga kababayan, ito ang kailangan po nating tignan. Ito po ang kagandahan ng Islam. Wala pong ibang katuruan na katulad ng Islam. Ang nababasa ko ngayon sa social media ay nagbabanggaan, nagdidebate, nag-argumento hanggang kung ano-ano ang mga ginagawa. At hanggat nagsisiraan. Mga kaibigan, lalo na po sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maliwanag po ang sinabi ng Allah sa chapter 6, verse 108. Do not insult them of what they are worshiping or what they have believing, because they will insult Allah without knowledge. So, pananagutan mo yun kapag ikaw ang kadahilanan kung bakit nila ininsulto ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagalit sila sa Islam dahil sa iyo, pananagutan mo yun. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ito po ang aking kahilingan sa inyo. Maraming mga bagay sa mundong ito na dapat talaga nating unawain. Ngunit, babalik at babalik tayo sa pinaka-basic na katuruan. Ano ba po ang pinaka-basic? Ang sumunod, sumuko at tumalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Wala pong ibang dahilan kung paano tayo mamumuhay sa kabila.
Tandaan natin, inuulit-ulit ko po ito. Ang buhay sa mundong ito ay temporary lamang. Dahil ang pangalawang daigdig na nilikha ng ating tagapaglikha, yun po ang forever. Yan po ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin sa buhay natin na physical na ito sa mundong ito, kailangan nating sikapin na maging karapat-dapat tayo na tatanggapin doon sa ating pagpasok sa permanenteng buhay, ang buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga kababayan, kailangan po natin talagang sikapin at panghawakan ang mga tamang katuruan dahil po yan ang magliligtas sa atin. Seek ye the truth and the truth will set you free. So mga kaibigan, mga kababayan, linggo-linggo, tuwing hapon ng Huwebes, ako po ay nakipag-usap sa inyo. Ngunit last Thursday, hindi ko po ito naisagawa sa dahilanan po na mayroon po akong kasamang mga brothers na pumunta po kami sa bayan ng Apari, Cagayan upang doon po kami nagbigay din ng katuruan, no? Sa mga tao doon na mga hindi pa Muslim at sa amin pong pagbisita doon sa Apari, Cagayan, 7 po ang ating mga kababayan na yumakap sa Islam. So ito po ang mga bagay na kailangan po natin, no? Sikapin, isipin po ninyo yung aming travel papuntang Apari. It took us 16 hours driving the car, no? Land travel. So ibig sabihin, muli ay bumalik po kami dito ng Saturday, 16 hours muli. So talagang isa sa mga bagay na yan, no? Yung kaligtasan ng aming pagbabiyahe. At alhamdulillah, salamat sa Allah, sa ating tagapaglikha, na ang aming pong biyahe ay very safe at talagang masaya po kami sa aming pagpunta at pagbalik, no? Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, anuman ang hirap natin sa mundong ito, especially sa mga kapwa kung mahihirap, tiisin po natin. No? Kailangan magkaroon po tayo ng pagtitiis sa ating mga puso upang ating damhin ang contentment, no? Yung pagkasiyahin natin kung ano ang mayroon sa atin. Huwag nating hangarin ang mga bagay na wala sa atin. No? Ano man ang nakakataas, sino man ang nakakataas sa atin, kailangan po, lagi po tayong nakayuko upang tingnan natin ang mas nakakababa sa atin. Okay? So mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyo ngayon, sa aking mga taga-subaybay, na sana po huwag magkakaroon ng ibang kulay ang ating pagsasama. Nais ko lamang po talaga na ang kaligtasan sa araw ng paghukom ay makakamtan po natin sa ating buhay sa mundong ito. Kaya sinasabi ko naman po sa inyo ang mga basihan ng ating tamang pananampalataya. No? Uulitin ko po, tamang paniniwala, mabuting gawa, katotohanan o truthfulness, at ang pagiging mapagpatawad o you have all the patience in this life. No? So, napakasimple lamang po talaga ang mga requirements ng ating tagapaglikha upang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. No? Tandaan po natin na tayo ay ipinanganak na tao. Binigyan tayo ng sapat na katalinuhan. Okay? Pwede tayong sumunod, pwede tayong sumuway. Pero dito po natin titignan ang pagsubok ng ating tagapaglikha
upang mapaghandaan natin ang buhay sa kabilang buhay na yun ang permanenteng buhay. Okay? Kaya uulitin ko po, sa pagiging alipin ng ating tagapaglikha, yan po ang ibig sabihin ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha at ang pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Kailangan po maunawaan po natin ang batas ng ating tagapaglikha ayon naman po sa katuruan ng ating mga propeta. No? Katulad halimbawa, bilang panghuli po, ang sabi ni Propeta Jesus, I am the way, the life, and the truth. No one can come to the Father except by me. So kailangan po natin laging isaisip na ang mga salita ni Propeta Jesus ay in parable. Lahat ng mga sinasabi niya ay parabola. Ibig sabihin, hindi po natin dapat unawain in its physical form. May pakahulugan po ito. I am the way, the life, and the truth. Okay? Ibig sabihin, siya ang daan. Okay? Pero ano ibig sabihin po doon? Ano ang kanyang mga katuruan? Ano ang kanyang ginagawa? Kailangan po ito ang ating susundin. Kung ang Propeta Jesus ay nagdarasal, kailangan po nating sundin ang kanyang pagdarasal. Ang Propeta Jesus ay humihingi ng awa at habag sa kanyang tagapaglikha. Kailangan po natin gawin po yun ayon sa pagsagawa ng Propeta Jesus. Kaya hindi po katotohanan na kung hindi mo paniniwalaan na si Propeta Jesus na anak ni Birheng Maria ay naipako at namatay sa krus, ligtas ka na. Mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay muling magpapaalam sa inyo, ngunit ito ang aking iiwanan. Sana po, bigyan niyo ng pagpapahalaga ang pag-aaral, ang paghahanap ng tamang katuruan. Panghawakan po ninyo yan at inuulit ko. Kung hinahanap ninyo sa inyong kapahayagan ang katagang Islam, ay hindi po niyo matatagpuan yan. Ngunit kung anuman ang kahulugan ng katagang Islam, yan po ang kahulugan na nasa inyong kapahayagan. Na ang katagang Islam ay Arabic, na kataga na ang pagkahulugan nito ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa batas ng ating tagapaglikha. Lahat ng mga propeta at mensahero, ang kanilang tinuturo sa kanilang henerasyon, bawat kanilang tauhan na sasakupan, ay ang sumunod, sumuko at tumalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan. Ako po ay sa muli nagpapasalamat sa dakilang tagapaglikha. Naway ang kapayapaan at kapayapaan at habag ng ating tagapaglikha ay mapasa ating ngayong hapong ito. At iligtas po niya tayo sa ano pamang mga kapahamakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.